Sumusuko ka na ba? Sumusuko na ba ako? Hindi ko alam. Pagod ako pero di ko alam kung sumusuko na ba ako, kung tama na ba. Naguguluhan ako. Hindi ko alam. Napayuko ako. Totoong hindi ko alam kung ititigil ko na. May parte sa akin ang sumuko na, ngunit mas nangingibabaw ang maghintay pa. Nagbabadya ang pagbuhos ng mga luha sa aking mga mata. Pagod na ako, pero di ko kayang bumitaw dahil mahal ko. Martyr na ba ako kung tawagin? Iyon ba ang tawag sa mga taong nagmamahal lang ng lubos? Papaanong hindi mo alam, bakla ka? Kita na sa iyong sumusuko ka na. Tingnan mo yang itsura mo, losyang na. Wala ka na sa ayos. My God ka. Pinaikutan niya ako ng mga mata. Nagde-quattro siya, habang umiinom sa kapeng hawak na nasa tasa. Tumayo ako, hindi pinansin ang sinabi nito sa akin. Kinuha ko ang bag ko, at saka ako tumingin kay Andoy, ang nag-iisang kaibigan kong bakla. Sige Andoy, mauuna na ako sayo. Baka hinahanap na ako ni Oliver. Tumalikod na ako ngunit natigilan ako nang magsalita siya. Kung alam mong sumusuko ka na Lucy, tama na. Huwag mo nang hintayin na lumalim pa ang sugat dyan sa puso mo. Ikaw lang din ang mahihirapang bumangon, kapag lugmok na lugmok ka na. 10 taon na kayong nagsasama, wala pa ring progress. Hanggang ngayon ay bitbit ko pa rin ang mga sinabi ni Andoy sa akin. Tumatakbo pa rin ito sa aking isipan. Naguguluhan at hindi ko alam ang gagawin. Pinapakiramdaman ko naman ang sarili ko, kung sumusuko na ba ako, pero bakit di ko maramdaman? Pagod ako. Oo, dahil isa akong asawa na may isang anak na inaalagaan. Nakakapagod pero kinakaya ko, dahil mahal ko ang pamilya ko. Where have you been? Masamang tingin ang bumungad sa akin, nang makapasok ako sa aming bahay rito sa Southridge Village. Isa itong village para sa mga kilala, at mayayamang tao sa bansa. Ngunit hindi naman kami kilala. Wala nga kaming perang malaki, dahil tanging ang pagtitinda ko lang ng mga gulay ang kinukuhanan namin sa pang-araw-araw. Paano kami napunta rito? Dahil kay Oliver at sa pamilya niya. Nakipagkita lang ako sa isang kaibigan, sagot ko. Lumapit ako sa kanya, para sana'y humalik sa kanyang pisngi, ngunit tinabig na niya ako. Kaibigan, o baka kabit, bagong biktima, umiling ako. Ano ba yang pinagsasabi mo? Kaibigan ko yun. Si Andoy, kilala mo naman siya, di ba? Nasasaktan ako sa mga pambibintang niya, ngunit kailangan kong tatagan ang sarili ko, at patunayang hindi totoo ang lahat ng mga pinagsasabi niya. Napahugot ako ng malalim na hininga, nang umalis ito sa harapan ko, at pumasok sa loob ng bahay. Nakayuko akong sumunod sa kanya. Magsasampung taon na ngunit hindi pa rin ako nasasanay. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Ang sikip sa dibdib ng magpigil, ngunit kailangan ko itong gawin, hindi para sa akin, kundi para sa nag-iisa naming anak. Tanga na kung tanga ang itawag nila, ngunit ayokong bigyan ng anak ko ng miserableng buhay. Isa pa, wala kaming mapupuntahan, kaya baka sa lansangan din kami pupulutin. Kaya habang kinakaya ko pa, kumakapit pa rin ako para sa anak ko. Mama, inangat ko ang tingin nang sinalubong ako ng aking magsasampung taong gulang na anak na lalaki. Where have you been po? Yumuko ako upang halikan siya sa kanyang pisngi, bago ko siya binuhat dahil itinaas nito ang mga kamay. Nakipagkita lang ako kay Tita Doy Munak. Ngumiti ako. Naglakad ako papuntang kusina, kung saan naabutan ko si Oliver na naninigarilyo. May upos pa ng sigarilyo sa sahig at bote ng alak na nagkalat. Ibinaba ko si Owen, ang nag-iisang anak namin ni Oliver. Lumapit sa harapan niya, at pinulot isa-isa ang bote ng alak na nagkalat. Hindi mo man lang ba alam na pwedeng magkasakit ang anak mo, dahil sa paninigarilyo mo rito sa loob ng bahay? Tanong ko sa kanya nang harapin ko ito. Mahigpit ang kapit ko sa boteng hawak ko, nang tumingin ito sa akin. Walang kabuhay-buhay ang kanyang mga mata. Tila ba hindi ito interesado sa mga sinasabi ko? It's not my fault. Lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon ay kasalanan mo. Kasalanan na palang magmahal ngayon. Pasensya na, mahal lang kita, agad kong sagot. Paulit-ulit lang naman niya itong sinasabi, at paulit-ulit ko rin siyang sinasagot, kung gaano ko siya kamahal. Ngunit tila ba wala itong epekto sa kanya. Tumayo ito at masamang tumingin sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko nang makalapit siya.
Stop telling me your lies. Hindi mo ako mahal dahil ginamit mo lang ako para sa pansarili mong kagustuhan. Pabagsak niyang binitiwan ang braso ko, at umalis sa harapan ko. Mabilis akong nilapitan ni Owen, at mahigpit na niyakap ang aking mga tuhod. Mama, yumuko ako at nakita ko ang mumunting luha sa kanyang mga mata. I'm sorry po. Ngumiti ako. Pinunasan ko ang mga luhang hindi ko namalayan, na bumuhos na pala. Pinantayin ko ang tangkad niya, at hinawakan ang kanyang mukha nang bitiwan ko ang mga boteng hawak kanina. Tama na, pagpapatahan ko. Panipi, hindi mo kailangan mag-sorry. Totoo namang kasalanan ko ang lahat ng nangyari, pero huwag kang mag-alala, matatapos din ang lahat ng ito. Matatapos din ang lahat dahil ngayon, alam ko na sa sarili kong pagod na ako, at gusto ko nang makalaya. Hindi na ako pwedeng manatili pa dahil tama si Andoy, hindi ko dapat na hayaang lumalim ang sugat sa puso ko. Hindi ko dapat ikulong ang sarili ko sa sitwasyong mahihirapan akong takasan. Pagod na ako, siguro na may sapat na ang lahat ng nagawa at pagsisisi ko, para pagbayaran ang kasalanang aking nagawa. Good morning mama. Masiglang bati ng anak ko, nang pumasok siya rito sa kusina. Sinalubong ko naman ito ng halik sa kanyang pisngi, at inalalayan siyang makaupo sa harap ng hapag. May high chair na para lang sa kanya, dahil hindi nito abot ang mesa sa tuwing kumakain kami. Nakahanda na ang lahat, ang mga pagkain kadalasan kong niluluto tuwing umaga, para sa aking mag-ama. Good morning. Ngumiti ako. Ginulo ko ang buhok niya, bago ko siya tinalikuran. Gising na ba ang papa mo, Owen? He's still upstairs po. Narinig ko may kausap po siya sa kanyang cellphone, sagot nito. Okay. Hintayin na muna natin siya bago tayo kumain. Hinarap ko ito nang makuha ko ang tinimpla kong gatas para sa kanya. Yes po, malawak ang pagkakangiti niya, ganito siya palagi tuwing umaga. Napakasiglang bata, matalino rin. Matapos kong iabot ang gatas ni Owen, ay tumalikod akong muli upang magtimpla naman ng kape para kay Oliver. Ito ang madalas kong ginagawa, ang pagsilbihan silang dalawa tuwing umaga. Maaga akong gumigising upang ipagluto sila bago ako umalis, para pumunta sa aking trabaho. Nagtitinda ako ng mga sari-saring gulay at mga isda sa may palengke rito sa aming lugar. Ipon ko ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang nightclub, ginawa kong puhunan upang makapagsimula ng maayos na trabaho. Maayos naman ang trabaho ko sa club, dahil isa lang akong waitress doon, ngunit hindi na ako pwede pa, hindi na sila tumatanggap ng may asawa. Kahit nakatalikod ako'y ramdam ko ang presensya niya, nang pumasok ito sa kusina. Alam kong masama na naman ang timpla nito tuwing umaga. Good morning papa, bati ng anak namin. Humarap ako upang salubungin ang tingin nito. Malamig at walang emosyon ang sumalubong sa akin. Kailan pa ba nagkaroon ng sigla sa kanyang mga mata? Wala akong maalala. Good morning. Kahit kinakabahan ay pinilit kong ngumiti at huwag mautal.sa tuwing malapit kami sa isa't isa, ay natatakot ako na baka saktan niya ako, ngunit hindi naman niya ginagawa. Pinagkakasya na lang ang sarili sa masamang tingin, at malamig na pakikitungo. Ngunit mas masakit pala ang itinutroto na parang wala lang, kaysa sa pisikal na pananakit. Masikip sa dibdib sa tuwing iniisip ko ang bagay na iyon. Parang punyal ang bawat sinasabi niya na nakabaon sa aking puso. Where's my coffee? Umupo siya sa tabi ni Owen, ipinatong ang mga kamay sa mesa. Mabilis akong kumilos at inilapag ang kapeng tinimpla para sa kanya. Pagkatapos kong maiabot ang kape, ay inihanda ko na rin sa harapan nila ang mga pagkain. May pupuntahan ako ngayon. Hindi ko mababantayan si Owen, sabi nito habang humihigop sa kapeng tinimpla ko. Sino ang magbabantay sa kanya? Hindi siya pwede sa palengke, sagot ko. Nanatili akong nakatayo sa harapan nila. Inangat niya ang tingin sa akin, ang malamig at walang buhay nitong tingin, ay ngayoy nakatuon sa akin. Kung gusto mo ipabantay mo roon sa baklang kaibigan mo, o iwan mo sa mga lalaki mo. It's up to you, I don't really care. Malamig pero may diin. Ilang beses ko pa bang sabihin sa'yo na wala akong lalaki? Ikinuyom ko ang kamao. Palagi na lamang niya akong pinagbibintangang may lalaki. Hindi ako bayaran, at kahit kailan ay hindi ko magawang maghanap ng lalaki, dahil alam niya sa sarili niyang mahal ko siya, na mariin naman niyang itinatanggi.
You're lying again. Masama na ang kanyang tingin. Mama, Papa, huwag na po kayo mag-fight. Napatingin ako sa anak ko, ikinalma ko ang sarili, upang hindi siya matakot. Mabilis ko siyang nilapitan, at hinaplos ang magkabila nitong pisngi. Hindi kami nag-aaway baby. Kumain ka na dahil isasama ka ni Tita Andoy mo ngayon, mamamasyal kayo. Ngumiti ako. Nakahinga ako ng maluwag, dahil naintindihan nito ang sinabi ko. Napansin kong kumakain na rin si Oliver. Umayos na rin ako ng tayo, at kinuha ang cellphone ko na malapit sa lababo, dahil kanina ay kausap ko rin si Andoy, ang baklang kaibigan ko simula pa ng high school, at siyang tumutulong sa akin kay Owen, kapag wala akong mapag-iwanan sa bata, dahil abala ang ama nito sa hindi ko malamang dahilan. Nag-text ako kay Andoy, na siya muna ang bahala sa anak ko. Mabuti na lang dahil gustong-gusto nito ang bata na alagaan, kaya pumayag siya kaagad. Kung hindi rin naman dahil kay Andoy, ay hindi ko alam kung kanino ko iiwanan ang bata sa tuwing nasa trabaho ako. Hindi ko naman siya pwedeng dalhin doon, dahil baka maburiw lang siya at magyayang umuwi. Pagkatapos naming kumain, nauna lang si Oliver, ni hindi nito natapos ang pagkain, dahil agad siyang umalis nang wala man lang paalam. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, at wala ring saysay kung tatanungin ko siya, dahil sino ba ako sa kanya. Isa lang akong asawa, ina ng anak nito at ikinasal kaming dalawa, pero di ko naramdaman kung mahal niya ba talaga ako. Pumayag lang siyang pakasalan ako, dahil sa batang dinadala ko noon. Akala ko noon ay makukuha ko ang puso niya, pero mali pala ako. Miserable na ang buhay ko noon, at mas lalong naging miserable ngayon sa piling ni Oliver. Mayroong parte sa puso kong masaya dahil kapiling ko siya, pero mas nananaig ang sakit sa araw-araw na ipinapakita niyang malamig na pakikitungo. Hindi ko ginasto ang lahat. Kasalanan ko, oo pero di ako ang may gusto. Nadala lang ako ng nararamdaman ko. Mahina ako Mahal ko, kaya ginawa ko. Pero kapalit pala ng sarap na dinanas sa gabing iyon, ay siya namang paghihirap ang dinaranas ko ngayon. Ito ba ang karma ko? Ang ituring akong parang laruan na kung gustuhin niyang sigawan ay gagawin niya. Kailangan ko pa bang maranasan lahat ng ito? Hindi naman ako masamang tao. Ang tanging alam ko lang ay magmahal at magparaya. Friend, aalis na kami nitong pogi kong inaanak. Nag-i-imagine ka pa rin dyan. Napabalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Andoy, matinis na boses na pinipilit maging boses babae, pero di pa rin ito na itatago ang malalim niyang boses. Kinuha ko ang bag ng anak ko, at iniabot iyon sa kanya. Nilapitan ko rin si Owen upang halikan ito sa kanyang pisngi. Behave ka roon, okay. Tumango lang siya at ngumiti. Umayos ako ng tayo upang pantayan si Andoy. Ingatan mo ang anak ko Doy. Huwag mo siyang paglalaruin sa labas ng parlor mo, baka kung ano pa ang mangyari. Hep, pinigil niya ako gamit ang kaliwa niyang kamay, dahil hawak nito sa kanan ang iniabot kong bag. Ikaw ang dapat mag-ingat Lucy. Dahil durog na iyang puso mo. Kung ano-ano na naman iyang sinasabi mo. Umalis na lang kayo dahil magtitinda pa ako, sabi ko. Hindi pinansin ang sinabi nito, dahil kahit itanggi ko ay totoo ang kanyang sinabi. Totoong durog na ako. Oh siya, babos na. Ihahatid ko na lang ang bata, huwag ka nang mag-abala pang kunin siya sa parlor. Tumango lang ako. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam ako sa anak ko, hinalikan muli ang kanyang pisngi bago sila lumabas ng bahay. Maingay ang paligid at amoy ng karne at isda ang siyang malalanghap mo rito. Ito ang palaging senaryo rito sa palengke, kung saan ako nagtitinda ng mga gulay at mga isda. Simula nang ikasal kami ni Oliver, at nanirahan sa Southridge Village, ay kinailangan kong kumayod para sa pamilya namin. Dahil na rin sa wala siyang trabaho. Hindi pa naman nag-aaral si Owen, kaya nakatulong iyon upang mabawasan ang ibang gastusin, at nagpapasalamat na lang ako, dahil marami akong suki rito sa palengke. Hindi lang naman ito ang trabahong pinapasukan ko dahil tuwing Sabado at Linggo, tumatanggap ako ng labahin upang kahit papaano'y may maidagdag kami sa gastusin. Magkano itong gulay, miss? Tumingin ako rito. Ikaw pala iyan, King, 25 pesos lang iyang isang kumpol ng sitaw, sagot ko. Kinuha ko ang sitaw na iniabot niya at ibinalot iyon sa supot. Ang ganda mo talaga Lucy.
Umiwas ako ng tingin. Inipit ko sa aking tainga ang ilang hibla ng buhok ko. Sira. Ano pa bang bibilhin mo? Tanong ko. Isang pack ng toyo na rin dahil gusto ni mama na mag-adobo ng sitaw, sabi niya. Hindi nawawala ang tingin nito sa akin. Kaya todo ang iwas ko, at ayaw kong magtama ang tingin naming dalawa. Ibinalot ko na ang binili nito, at saka ko ibinigay sa kanya. Salamat, sabi ko. Kung wala ka lang asawa ay liligawan talaga kita, pero may nauna na sa puso mo, aniya. Diretso ang tingin sa aking mga mata. Hindi lingid sa akin ang nararamdaman niya, dahil sa halos araw-araw ay nandito siya sa palengke, at sinasabi yan sa akin sa tuwing bumibili siya sa mga paninda ko. Ano ba iyang pinagsasabi mo, King? Alam mo nang may asawa na ako, kasal na ako, oh. Ipinakita ko pa sa kanya ang singsing na bilang tanda na kasal na ako. Saka kahit wala naman akong asawa, ay kaibigan lang ang maibibigay ko sa iyo. Busted na agad. Tumawa siya. Iniabot na rin niya ang bayad, saka siya nagpaalam na uuwi na. Hindi ko maitatangging may itsura si King, katulad ng aking asawa, ay maganda ang kanyang pangangatawan, ngunit kung titimbangin ay kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Isa siya sa mga suki ko, magmula nang magsimula akong magtinda rito sa palengke. Araw-araw na yata siyang bumabalik at dito bumibili. Kaya naging magkaibigan na kaming dalawa. Inabala ko na lang ang sarili sa pagtitinda. Marami ang bumibili kaya hindi mapagkasya ang sarili, at nagpapasalamat ako dahil hindi sila nagagalit, kapag matagal kong naiabot ang kanilang binili. Pawisan ako nang sumapit ang hapon. Naubos ang paninda kong karne, kaya kailangan kong mag-order sa mga nagde-deliver ng karne rito. Kaya isinarado ko na ang pwesto ko bago ako umalis doon. Napahawak ako sa aking tiyan nang kumalam iyon. Ngayon ko lang naalalang hindi pala ako nagtanghal iyan kanina upang makatipid ako. Dahil hapon na rin ay tiniis ko na lang ang gutom. Sakay ng tricycle ay umuwi ako sa aming bahay. Nag-text na rin ako kay Andoy na nakauwi na ako, tinignan ko rin kung may natanggap akong mensahe mula kay Oliver, ngunit wala man lang akong nakita ni isa. Siguro'y hindi na naman siya uuwi ngayon, dahil kasama niya ang taong totoong nagpapasaya sa kanya, yung taong nilalaman ng kanyang puso at hindi ako iyon. Marami akong pangarap noon sa buhay ko, magmula nang magkamuwang ako, at malaman kung ano bang halaga ko rito sa mundo. Gustong makapagtapos ng pag-aaral kahit na wala nang sumusuporta sa akin, dahil isa na akong ulilang lubos. Gusto kong maging isang guro noon na magtuturo sa mga bata, kung alin ang tama at mali. Makahanap ng isang lalaking magmamahal sa akin ng lubos, magiging isang mabuting asawa at ina sa magiging mga anak namin. Ngunit lahat ng yun ay hindi natupad, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, dahil sa kakulangan sa trabaho. Hindi sapat ang perang nakukuha ko sa bar, kung saan ako nagtatrabaho noon, kahit hindi ko gusto ay wala akong magagawa, dahil yun lang ang trabahong tumanggap sa akin noon. Nakahanap nga ako ng lalaki, ngunit hindi ko naman maramdaman ang pagmamahal. Tanging ang batang dinadala ko lang noon ang naging koneksyon naming dalawa. Ibang-iba ang realidad sa mga pangarap ko noon. Mama, can you tell me a story po? Napatingin ako sa anak kong nakahiga sa aking braso, narito kami ngayon sa kanyang kwarto upang patulugin na. Ngunit humiling pa na kwentuhan ko siya na palagi kong ginagawa, kapag patutulugan ko na siya. Anong kwento ang gusto mong marinig? Hinalikan ko ang ulo nito, at marahang sinusuklay ang kanyang malambot at makapal na buhok. Manang-mana sa kanyang ama, kaya Owen ang ipinangalan ko dahil malapit ito sa Oliver. I want a different story, like, how did you meet Papa? Napahinga ako ng malalim at tumingin sa kisame ng kanyang kwarto. May mga glowing-in-the-dark stars na nakadikit at nagkalat dito. Gusto niya raw nakikita ang mga bituin, kahit na nasa loob lang siya ng kanyang kwarto. Kaya heto ang inilagay ko nang hilingin niya ito. Papaano ba? Tumingin ako kay Owen, nakatingala siya sa akin at nakikita ko ang kislap sa mga mata nito, nakuhang-kuha ang mga mata ni Oliver. How did you two meet po ba mama? I wanna know it po. Pag-uulit nito sa hiling, dahil hindi ko agad nasundan ang sasabihin ko. Sa bar kami nagkakilala noon ng papa mo. Hindi ko na matandaan ang eksaktong araw noon, nang makita ko siyang umiinom kasama ang mga kaibigan nitong lalaki at mga babae. Unang tingin ko pa lang sa kanya noon.
Ay mabilis na ang takbo ng aking puso, hindi ko maintindihan, pero excited ako sa tuwing papasok ako sa bar, upang magtrabaho at masilayan siya. Tuwing Sabado at Linggo ang trabaho ko, kaya sa tuwing nasisilayan ko siya noon, ay hindi mapakali ang puso ko. Hindi ko pinapalampas ang pagkakataon na ako ang nauutusan, upang kunin ang order nila at iba yung kilig ang dumadaloy sa katawan ko sa tuwing nagtatagpo ang aming mga mata. Isang gabi noon na mag-isa lang siyang umiinom, at yun ang gabi na hindi ko inaasahan. Ang nagpabago sa takbo ng aming mga buhay. Matapos ang trabaho ko noon, ay lumabas na ako sa bar, malapit sa parking lot ang waiting shed, kung saan ako palaging naghihintay ng masasakyang tricycle. Kaya nang makarating ako roon, ay hindi ko inaasahan na makikita ko siyang nakasandal sa kanyang kotse. Alam kong marami siyang nainom sa gabing yun, dahil halata sa kanyang mukha ang pamumula nito. Inilibot ko ang paningin sa paligid at wala ng mga taong naririto, dahil maaga silang nagsiuwian, kahit hindi pa naman malalim ang gabi. Akala ko, ang pagpapakita ko ng malasakit sa kanya noon, ay ang simula ng aming pagkakaibigan ngunit mali. Nagpadalos-dalos ako sa aking naging desisyon, hindi ko naisip ang mga bagay na pwedeng mangyari. Dahil hindi ko siya pwedeng iwan noon na mag-isa at lasing pa siya. Hindi rin ako marunong magmaneho ng kotse, kaya dinala ko siya sa isang hotel nang makita kong nahihirapan na ito. Hirap na hirap akong alalayan siya, habang papasok kami sa kwarto ng isang hotel, dahil babae ako at mabigat siya para sa katulad ko. Matagumpay ko siyang naipasok sa kwarto ng hotel, at tulad sa mga dramang pelikula na napapanood ko lang. May mga pangyayaring bigla-bigla na lang gugulat sa atin na hindi inaasahan. Aalis na sana ako noon, upang makauwi na sa isang maliit na apartment na inuupahan ko, ngunit mabilis ang kamay nito at hinatak ako, hanggang sa ako na ang nakahiga sa malambot na kama, at nakapabigat siya sa akin. "Where are you going?" Tandang-tanda ko pa ang naging usapan namin noon. Hindi ko yun malilimutan, uuwi na, sagot ko sa kanya, malakas ang kabog ng aking dibdib. Nadagdagan pa yun dahil sobrang lapit namin sa isa't isa, at amoy na amoy ko ang alak sa kanyang hininga. "Don't leave me, please." May lambing sa kanyang boses, tila ba nagsusumamo ito, at parang musika sa aking pandinig. Kailangan ko nang umuwi. Nanginginig ang kamay ko upang itulak siya, ngunit mabilis niya itong nakuha gamit ang isa niyang kamay. Ngayoy walang-wala akong kawala. "But I need you." Gulat. Nanlaki ang mga mata ko sa mga mabilis na pangyayari. Siguro'y tanga ako, hindi nag-iisip at mabilis na nagdedesisyon. Dahil nagpadala ako sa agos ng aking nararamdaman, nang hindi man lang pinag-iisipan. Mabilis kong ibinigay ang sarili. Hindi man lang naisip kung ano nga ba ang kahihinatnan. Ipinikit ko na lang ang mga mata, at dinama ang bawat hagod nito sa katawan ko, habang patuloy ito sa ginagawa sa akin. Walang pag-aalinlangang ibinigay ang sarili dahil gusto ko siya, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa kanya noon ang ibang pangalan ng babae. Pero hindi ko pinagsisihan na nabuo ka, sabi ko kay Owen, pero nang tignan ko na ito, ay mahimbing nang natutulog. Napangiti ako at saka dahan-dahan na inayos ang kanyang pagkakahiga, inayos ang kumot at saka ako umalis sa kanyang kama. Hinalikan ko muna ito sa kanyang noo, bago ko pinatay ang ilaw sa kanyang kwarto, at tanging ang lampshade na lang ang nagbibigay liwanag dito. Naglakad na ako papalabas ng pinto, binuksan ko ito at tuluyang lumabas sa kwarto ni Owen. Naglakad ako sa hallway nitong second floor ng aming bahay, upang pumunta na sa aking kwarto. Ngunit bago ako makakarating doon, ay madadaanan ko muna ang hagdan, at ang diretso ay ang main door ng aming bahay na saktong bumukas at pumasok si Oliver doon. Dali-dali akong bumaba upang lapitan siya. "Kumain ka na. May itinabi akong pagkain kanina para sa iyo," sabi ko. Kahit hindi ko inaasahan na uuwi siya ngayong gabi, ay nagtatabi pa rin ako ng pagkain para sa kanya. Hindi ako nito pinansin, dahil nagdirdiretso siya ng lakad na parang hangin lang ako sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ngunit hindi niya nakikita. Sinundan ko siya ng tingin nang umakyat siya sa second floor, at narinig ko ang pagbukas-sara ng kanyang kwarto. Wala akong nagawa kundi ang lapitan ang nakabukas na pinto ng bahay, at isirado yun dahil iniwan lang niyang nakaawang ito. Umakyat na rin ako at pumasok sa aking kwarto.
Kahit mag-asawa na kami, sa papel lang, ay magkaiba pa rin ang kwarto naming dalawa. Hindi lingid sa kaalaman ni Owen yun, at ipinagpapasalamat ko na lang na hindi nagtatanong ang bata, kung bakit hindi kami nagtatabi ng ama. Walang sariling banyo ang aking kwarto, kaya kailangan ko pang bumaba upang doon maligo. Nang makakuha ako ng tuwalya, ay agad akong lumabas sa aking kwarto. Saktong bumukas ang pintuan ni Oliver. "Saan ka pupunta?" Tanong ko sa kanyang nakakunot ang noo, nang makita kong may dala siyang bag, na sa tingin ko'y naglalaman ng kanyang mga damit. Malamig siyang tumingin sa akin. "Wala kang pakialam. Who are you to ask me that?" Sumikip na naman ang dibdib ko, sa tuwing binabato niya ako ng masasakit na salita, ay bumubulusok iyon sa aking puso, na nagbibigay ng malalim na sugat. Ngunit iniinda ko, dahil ayokong iwan ang anak ko, at may kititing na pag-asa akong kinakapitan. "Uuwi ka ba?" Hindi ko pinansin ang sinabi nito. "Can you please stop asking me? I need to go dahil nagmamadali ako. You won't even care if I go home or not." Iniwan ako nitong hindi nakasagot sa kanyang sinabi. Mabilis kong pinunasan ang tumulong luha sa aking mga mata. Sanay na akong pakitunguhan niya ng masama, ngunit sadyang mababaw lang talaga ang mga luha ko. Kailan kaya darating yung araw na magiging masaya ako, na walang iniindang kirot sa aking puso? Dahil magmula nang mamatay ang mga magulang ko hanggang ngayon, ay puro na lamang pasakit ang pinagdadaanan ko.